Okay. So gusto ko lang po makita, sino bang first timer ngayon? Huwag po kayo mag-atubili tumaas ng kamay. Gusto ko lang makita. Please, raise your hand, okay? Sa lahat ng first timer, welcome to Planet Mobile, ladies and gentlemen. Alam nyo, supposed to be, today is holiday, di ba? Today Day, tama po ba? Okay. Dapat nasa bahay lang kayo. Pero dahil imbita kayo, nabigyan kayo ng ticket, dahil imbita kayo na may magandang negosyo na business, at least mga kaibigan, distract tuloy ako. Sige. At least, imbis na nagmomoli kayo, gumagastos kayo, lalalakwatsa kayo, at least may pinuntahan kayo, pupunta kayo dito, na walang, kumbaga sa may nadagdag pa, or may nalalaman kayo magandang negosyo. Bago ko magsimula, sino ba sa inyo dito ay may mga pangarap sa buhay? Pakitaas yung kamay. Okay. Yung mga hindi nagtaas, malamang walang pangarap yun. Okay. Now, yung nga lang ang laki ng pangarap natin. Mula nung maliit tayo, kinder, elementary, high school, college, grabe tayong mangarap. Kaya sabi natin, pagkatapos mag-aral, kailangan todo, trabaho. Yung nga lang, pagpatak mo ng 40, nagtataka ka na. Bakit ganun? Umata ka ng 50, lalo. Nung nag-retiro ka na, aasa ka na sa pension. Minsan, pag 60 years old pataas ka na, or senior citizen, ayaw mo na mangarap. Bakit? Parang wala nang gana eh. Kasi idiliping mo na yung pangarap mo. Yun po ang naging problema sa atin. Tayong mga Pilipino, hindi po question po yung kung masipag ka o hindi. Lahat po tayo ay masipag. Tama po ba? Tingnan lang, bakit yung sipag ho natin ay bakit ganon? Okay. So, adjust nito. Alright. Now, bakit yung sipag natin ay hindi bumalik yung tamang para makuha mga pangarap natin? So ngayon ho, mas maganda siguro magnegosyo. Kasi hindi ko kayo ma-blame. Ano ba sinasabi ng mga nanay, tatay natin una? Anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, hanap ka ng trabaho. Pag nag-graduate ka, hanap ka ng trabaho. Bakit yung mga inchik mayaman? Kasi yung mga inchik, sinasabihan sila, mga tatay, nanay nila, ikaw anak, aral mabuti, pag ikaw laki, ikaw hanap negosyo. Kasi sila negosyante at may pera. Tama po ba? So ngayon po, kaya kayo nandito ngayon dahil meron kaming i-alok sa inyo magandang opportunity na negosyo. Tingnan nyo lang mo kung okay. Kung sa plagay nyo okay, gawin nyo. Kung hindi naman okay, di huwag mong gawin. Walang pilitan. Walang pugsanay. Tama mo ba? Okay lang mo ba magbibisaya ako paminsan-minsan at Tagalog paminsan-minsan at mag-English lang paminsan-minsan at lahat minsan? Okay na mo ba yun? Siguro naman lahat kayo ay nakakaintindi mga kaibigan. Siguro naman kayo nanood ng mga telenovela, di ba? So anyway, sabi ni Fred kanina, buksan ang isipan at puso para mas lalo kaming makapasok sa inyo. Dahil pag sarado isip mo ngayon, kahit anong pilit kong explain, hindi mo maintindihan. Okay, pakiusap lang po, Kasi pag hindi mga kaibigan, wala ho akong magagawa. So, ganun po. But I can assure you hindi nyo pagsisihan yung pagpunta nyo dito. At malamang, pasalamatan nyo po yung tao nag-imbita sa inyo at sasabihin mo doon, Hoy, bakit ngayon mo lang ako inimbita? Ang takal na pala nito. Okay? So, ito na po mga kaibigan. Kaya ang tanong, ladies and gentlemen, kung mamina mo sa kuha karon, naabay mawala sa inyo. Wala gyud, nga naman, kay dugay naman mo no, what on? So, basig may mahidugang pa sa kinabuhi. Sakto ba? Kaya lahat po tayo gusto kumita ng pera. Yes or yes? By the way, kung mangutana ko tubag sa kay kung di ka mo tubag sa mangutana na kay bad breath pagkahuman ani. Alright? So, lahat tayo gusto kumita ng pera. Yes or yes? Kung gusto kumita ng pera, daghay, dako, gamay. Dako, may kasabihan, buti pa daw ang pera ay may tao. Ang tao walang. Kaya gusto natin kumita ng maraming. Kasi mukha kayong. Okay Okay. Totoo naman eh. Hindi mo pwedeng i-deny sa akin na, hindi naman ako mukhang pera eh. Hipokrito ka. Ba't ka nagtatrabaho kung hindi ka mukhang pera? Kailangan ba ng pera sa buhay natin? Mahalaga ba ang pera? Mahalaga. Sige nga, pumunta ka sa mall, walang pera. Ano gagawin mo doon? Puro ka window shopping, hindi shopping. Kaya madumi na yung salamin doon. Ganda nito. Ganda nito. Ganda nito. Hanggang kailan kaya ako? Tumanda ka na lang. Sinasabi mo, hanggang kailan? Don't worry.
Malay mo sa pamagitan ng negosyong ito, yung mga pinapangarap nyo nung una, baka matupad. Hindi ko naman pinangako sa inyo na sumali ka dito, yayaman ka. Hindi. Opportunity lang ito. Yung nga lang, kailangan trabahuin natin. Wala magsabi dito na sumali ka bukas, next month, mayaman ka. Wala ganon. Scam po yun. There's no such thing in the business na wala kang gagawin, yayaman ka. Kasi kung totoo yun, lahat tayo mayaman na. Di ba ang iba dito walang ginagawa, nasa bahay lang, doon telenovela, sana mayaman na. Sana kung ganun, okay sana. Hindi So, kailangan mo ng opportunity, mga kaibigan. So, ito po ngayon ay Business Awareness Presentation or BAP. Okay? Pag inimbita kayo, BAP, alam niyo na po yan. Di ba? Hindi po yan Basketball Association of the Philippines. Now, simulan ko na po. Bago lahat kailangan magpakilala, pakilala muna kami as company profile para mas malaman niyo Okay? Now, si Planet Mobile ay ang mother company itong negosyo ito ay si Planet Biz. Ito po yung naka-registered under SEC or Security Exchange Commission. So si Planet Mobile is the division. Planet Mobile Business Link is we also registered business in United Arab Emirates sa Dubai. Now, let's go back to punta po tayo sa mukhang Arabo, which is Arabo naman talaga yun. Okay? Si Mr. Muhammad Mustafa Al-Sharif, mga kaibigan, is my business partner in Dubai. Mahirapan ako mag-put up ng negosyo sa Dubai kung wala kang local partner. The same with any foreigner who will do the business in the Philippines, they need to look for a local Filipino to do the business. Ganun din po, vice versa. Alright? Now, that person, mga kaibigan, is no ordinary person. He's a fourth generation from the king, from Maktoum. Hari, mga kaibigan, fourth generation, but still part of the royal family. And aside from that, he's the one handling the only telecommunication company in the whole United Arab Emirates, yung Etisalat. Try to research in Google. Etisalat. Okay? Etisalat. Okay? Siya po ay vice president lang naman. So kung yung tao na yan, royal family, vice president, malaki pinanghawakan, kilala, naniwala sa amin, anong dahilan na hindi kayo maniwala sa amin? Tama mo ba? Okay? Now, let's start with the other side also. My Chief Information Officer na napakagaling po nito pagdating sa infrastruktura, sa internet, everything about IT, mga kaibigan. No other than John Ryan Santos. Nasa likod po yan. Palapakan natin. And of course, a good friend of mine, the Chief Operation Officer is Parker Ongos, based in Metro Manila. At the same time, helping me out running the company as well. And of course, the Chief Finance Officer is my ex-girlfriend, ladies and gentlemen, which is my wife right now, my Janet R. Velasquez. Baka sabihin nyo, pagpinsan mo kami, magkapatid. Hindi po. Asawa ko po yan, ex-girlfriend nga di ba? Now, Chief Finance Officer. Maraming tatanong sa akin, Sir, bakit kaya gano'n? Ba't ginawa mo siyang Chief Finance Officer? Siyempre, pag Finance Officer, siyang humahawak ng pera. Tama ho ba? Sa bahay, sinong bida pagdating sa pera? Asawa. Kaya mga misis, proud na proud kayo dapat kasi ang mga misis magaling humawak ng pera. So mga misis, agree ba kayo doon? Tapos biglang siko sa husband, hindi, ako yun. Okay. Now, of course, that's me, Noel Velasquez. Kung papansin niyo po, I'm the president and CEO. At the same time, I'm a janitor. So bakit janitor? Akala nyo ang janitor ay tagalinis lang? Marami hong job description ng janitor. Ako po'y tagalinis ng mga problema niyo, lalo na sa pera. Tama mo ba? So, ako po ay presidente and CEO and the chairman of the board of the company, gentlemen. In other words, makita nyo ako araw-araw, pag wala akong travel nandito pa ako, naka-hands-on po talaga ako. From day one, I started this company way back 5 years ago, up to now, nandito po ako. Alright? Hindi po ako yung typical na may-ari na now you see, now you don't lang. O makikita mo lang pag big event. Sa totoo lang, mga kaibigan, mas parati pa mas visible pa nga ako din kasi ibang members dito eh. Tama? Wala akong pinapanamaan, kundi kayo lang. Di ba? Now, so, okay lang ba sa inyo para mas malaman nyo kung saan, paano ba ako nagsimula? Paano ko nag-umpisa? Yun sa pagsugod. The reality, mga kaibigan, kung mapapansin nyo po, BSNRN, or napag-aral po ako ng Bachelor of Science in Nursing, hindi po nutrition, nursing. Tapos, I'm an RN, I'm a registered nurse. Sa totoo lang napilitan lang po ako mag-aral nursing. Kasi gusto-gusto po ng mga magulang ko dahil sa kahirapan po namin. Hindi po ako pinanganak mayaman. Pinanganak ko kaming mahirap. Ang kamag-anak ko namin, ang kanunuan namin mahirap. Kaya napamanahan kami ng kahirapan.
Kaya that time, mga kaibigan, way back, ilang taon na ba? If I was 18 years old, what, way back 35 years ago, usok-usok po yung nursing that time. Hindi man ho. So kami mga lalaki, napipilita kami mag-aaral kasi ginusto ng mga magulang namin. Wala kaming choice. Anak, mag-aaral ka ng nursing. Yung pinsa ko ng lalaki, pinaaral ng nursing. Lahat kami, walay makalusot. Nag-aral ho kami ng nursing. Kasi sa pamamaraan na mag-aaral ka ng nursing, pag nakatapos kami, makapagtrabaho kami sa abroad. Tama po ba? So napilitan ho lang kami. Pero ano bang choice ko? Wala akong choice kundi mag-aral. So in short, at the age of 20 years old, gentlemen, I passed the board exam at the Flying Colors, mga kaibigan. Nag-board exam po ako, take 1. Wala pang review center yon. Bakit? I cannot afford na mag-enroll sa isang review center. Okay? So in short, I work at a big hospital in Manila. At the same time, I work another big hospital in Saudi Arabia. That's my first time. Imagine at the age of 22, ladies and gentlemen. So, barely 20 years old, nasubukan ko na naging OFW. Kaya nga, siyempre, marunong ako mag-English, marunong ako mag-Tagalog, marunong ako mag-Bisaya. Eh, dugay naman ko sa Cebu, di naman ko matunto. Okay? Siyempre, marunong ako mag-Arabic at the same time. Paano ko kusapin yung pasyente ko sa Saudi kung di ako marunong mag-Arabic? Magaganon na lang kami. Di naman pwede, di ba? Ngayon mag-uusap, di ba? So, at the same time, mga kaibigan, marunong din ako mag-French. Meron ba marunong mag-French dito? Turuan ko kayo, mga kaibigan. Okay. Sino first timer dito ulit? Bibigyan ko na bigas pag nasagot mo to. First timer. First timer ko kayo? Okay, what's your name? Suset. Napakagandang pangalan yung Suset na yan. Alam mo, yung Suset na pangalan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Alam mo bakit? Kasi yan madalas kong inutangan noon. Hindi, joke lang. Di ba yan na? Ba yung utang ko? Okay. Wala po akong ex-girlfriend na pangalang Suset. Ayan. Ma'am Suset, pwede mo po i-translate sa akin to? Ito po. Isibuko po sa life. Ano po yun? Pagka-translate po, may 5 kilos kapag nasagot mo. Translate in English, isibuko po sa life. Hindi mo alam? Sayang. Nakot siya. Sila tatanong ko siya lang sasagot. Wala. Ito. Kasi alam niyo yung sagot ng iba di ba? Now, ang English po noon is ice book for sale. Yeah, easy, buko for sale. Di ba? Di ba? Alam niyo na. Friends yun. Friends yun. Alam mo, pakipatay nga yan. Electric fan. Kasi gumagano'n yung ano. Alam mo, sa totoo lang, naalala ko po nung ako'y nag-attend ng isang training ng hotel po sa Metro Manila, sa Mandarin Hotel yon. Nung umaga pa lang, siyempre, pag nag-hotel, may breakfast. Free breakfast po yon. Siyempre, buffet. Sabi, parang ganito kalaki buffet. Malilito ko nga. Anong kakain mo Alam mo yung mga French national? Mga French national from France. Tama. Alam ka naman Japanese. Okay. Napaka-mahilig yan makipag-greet sa iyo. Yung napaka-friendly tao. Habang papunta ho ako dun sa lamesa, nakita ko siyang kumakain. Ay, hindi. Ako yung kumakain pala una, dumating siya. Sabi niya, good morning. Sabi sa akin, yeah, good morning. Bon appetit. Hindi ko alam yun una. No. Baka tinatanong, wala, libre ulit kami, lunch. Kumakain ako. Ikaw,